Tinanong ni Vice Captain Soshiro Hoshina si Kaiju No. 10 kung gising na ba ito. Ngunit sa halip na sumagot, sumigaw lamang ang Kaiju, isang napakalakas na sigaw na nagdulot ng shockwave na agad nilang naramdaman. Mariing binalaan siya ni Hoshina, kapag inulit mo yan, papatayin kita. Ngunit natawa lamang si Kaiju No. 10 at tinawag siyang katanaman. Sinabi pa nito na kakaiba siya kumpara sa iba at naghayag ng sariling hangarin, nanalangin ako na manalo at kainin ka. Hindi pinansin ni Hoshina ang kanyang mga salita, imbes ay seryosong nagtanong, kilala mo ba si Kaiju No. 9? Kung may alam ka tungkol sa kanya, magsalita ka na. Sinagot siya ng Kaiju, siya ang lumikha sa akin. Nabigla ang lahat sa revelasyong iyon, maging si Hoshina ay napilitang buksan ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Dagdag pa ng Kaiju, gusto ko ng kapalit para sa impormasyong ibibigay ko. Palayain mo ako rito at labanan mo ako. Sinagot siya ni Soshiro na imposible ang hiling nito. Hindi pwede, sobrang sira na ang core mo para maibalik ka pa sa kondisyong kayang lumaban. Ngunit tumawa lamang ang Kaiju at sumagot, alam ko yan. Ang ibig kong sabihin, may sapat kayong teknolohiya para gawin akong isang weapon, hindi ba? Gawin niyo akong weapon at gamitin mo ako. Biglang lumaki ang katawan ni Kaiju No. 10 at lumapit kay Soshiro, sa kabulong na sinabi, ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Agad namang nagbabala ang isang scientist kay Hoshina, Vice Captain, delikado ito. Wala tayong pamantayan para gawing weapon ang isang matalinong Kaiju. Hindi natin alam ang magiging epekto. Ngunit hindi pa rin umatras ang Kaiju. Sa halip, idinagdag niya, alam kong nag-enjoy ka sa huling laban natin. Ikaw ay tulad ko at alam kong naintindihan mo ang pananabik na makipaglaban sa kahit sino. Sa huli, tumalikod si Soshiro at tanging iniwan ang mga katagang, bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Pagbalik ni Soshiro, diretsahan niyang sinabi sa Kaiju, simulan mo na ang pagsasalita. Habang inilalabas niya ang kanyang sandata, mariin niyang idinagdag, hindi ikaw ang may kontrol dito, ako ang masusunod. Samantala, ipinaalam ng kalbo sa grupo ni Nakikoru na darating ang dati nilang Vice Captain, si Soshiro, para sa isang meeting tungkol sa kung anong aksyon ang gagawin laban kay Kaiju No. 9. Agad siyang nagtanong, nasaan ang captain niyo, si Narumi? Sumagot si Kikoru, isinama niya ang mga platoon leaders, may pinuntahan sila. Napahawak ang kalbo sa kanyang ulo at napasabing, masama to, dahil ang 1st at 3rd Divisions ay palaging pinagkukumpara at madalas nag-aaway dahil sa agawan ng teritoryo. Pagdating ni Hoshina, agad siyang hinarang ni Narumi at tinanong ng may diin, sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang pumasok sa teritoryo ko? Sa halip na umatras, may pagkapaasar na sumagot si Hoshina, ikaw pa mismo, Captain Narumi, ang lumapit para i-welcome ako. Besides, may permiso ako mula sa mga boss mo na mas mataas ang authority nila kaysa sayo. Nagpatuloy ang kanilang palitan ng asar at banat hanggang sa may nabanggit si Hoshina na nakapagpahinto kay Narumi. Napaatras ito at napaupo, halatang naapektuhan. Pati ang kanilang mga kasamahan ay nagsimulang mag-init ang ulo at nagkakaroon na ng tensyon. Sa inis, napasigaw si Narumi at pinaalis si Hoshina. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, bigla siyang tinapik ng malakas sa ulo ni Kalbo dahil sa pagiging pasaway niya na naman. Sa kabilang banda, magaan ang pagbati ni Kalbo kay Hoshina at sinabi nitong handa na sila para simulan ang Leaders' Conference. Dumalo ang lahat ng miyembro, kabilang na ang mga captain ng bawat division, at agad sinimulan ang kanilang meeting hinggil sa pagpapalakas ng depensa laban kay Kaiju No. 9. Tumayo si Hoshina upang magbigay ng ulat tungkol sa mga bagong impormasyong nakalap. Ayon sa kanya, may mga revelasyon si Kaiju No. 10 na ikinagulat ng lahat, si Kaiju No. 9 mismo ang lumikha sa kanya. Siya rin ang kauna-unahang Kaiju na may kakayahang lumikha ng panibagong nilalang, partikular na ang mga mas malalakas na bersyon. Ibinunyag din ni No. 10 na isa lamang siyang prototype, at nais niyang makipaglaban sa perpektong bersyon na nilikha matapos siya. Dagdag pa ni Hoshina, kung may kakayahan si No. 9 na patuloy na gumawa ng mas makapangyarihang Kaiju, may posibilidad na hindi kayanin ng Defense Force ang bawat division na depensahan ang bansa, at posibleng humantong ito sa tuluyang pagkawasak. Nabigla at nahirapang maniwala ang karamihan sa kanilang narinig. Ang captain ng 4th Division ay nagsabi na tila mahirap paniwalaan ang pahayag, at posible ring nagsisinungaling lamang si No. 10. Sumang-ayon si Hoshina na posibleng ganoon nga, ngunit ipinakita niya ang isang mahalagang data.
Batay sa report, dumarami ang paglitaw ng mga kaiju, kabilang ang mga bagong species. Ang pinakabagong teorya ay nagsasaad na ang matinding enerhiya mula sa tectonic faults ay nakakaapekto sa geological materials, mga halaman, at mga hayop dahilan upang mabuo ang mga kaiju. Ngunit higit pa rito, malaki ang posibilidad na may direktang pakikialam si Number 9 sa prosesong ito upang makalikha ng mga bagong kaiju. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Nagsalita rin si Mina at ibinahagi ang isa pang nakababahalang impormasyon. Si Kaiju Number 9 ay may kakayahang ma-access ang memorya ng isang taong kanyang na-absorb. Dahil dito, posibleng nakuha na niya ang lahat ng kaalaman ng ating direktor, kabilang na ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa ating kapangyarihan. Gayunpaman, nilinaw ni Hoshina na may mga limitasyon pa rin ito. Ang mga bagay na hindi saklaw ng kasalukuyang puwersa ng Defense Force ay hindi malalaman ni Number 9. Ang mga taong inexperienced, incomplete pa, ngunit may potensyal na lumakas sa maiksing panahon, sila ang susi. Ang mabilis na paglago ng susunod na henerasyon ang maaaring maging pinakamahalagang sandata laban kay Number 9. Dagdag pa ni Mina, ang pinakakritikal na hakbang ngayon ay ang paggamit ng kanilang pinakamalakas at pinakadelikadong weapon, si Kaiju Number 6. Ang sandatang ito ang itinuturing na pinakamapanganib, ngunit maaari ring maging pinakamabisang depensa. Agad namang nagtanong si Captain Jura kung nakahanap na sila ng kandidatong maaaring gumamit nito. Tumugon si Mina at sinabing nakakita sila ng isang biological sample mula sa mga bagong recruits. Ang resulta ay nagpapakita ng malinaw na senyales ng synchronization kay Number 6. At doon niya ibinunyag ang pangalan ng napili, Reno Ichikawa. Wow si Jugo at sinabi sa kanyang vice captain na higit pa sa inaasahan ang kanilang nakamit mula nang tanggapin nila si Reno. Dagdag pa niya, ang biglaang pangyayaring ito ay tila isang pasaning mahirap buhatin. Ipinunto rin niya na ang Kaiju Number 6 ay hindi lamang dahil sa mayroon itong Fortitude Level 9.6, kundi dahil ito ang tunay na hari ng mga Kaiju. Ipinahayag din ni Jugo na noon, mismong si Captain Hikari Shinomiya ang namuno sa pinagsanib na puwersa para labanan si Number 6. At ngayon, kailangan nating ipagamit ang sandatang ito sa isang binatilyo. Pagdating ni Reno sa opisina ni Jugo, labis siyang nagulat nang ibalita sa kanya na siya ang napili upang gumamit ng Kaiju Number 6 weapon. Hindi pa man siya nakakakita ng kahit isang Kaiju weapon, batid niya ang kapangyarihan at panganib ng mga ito. Ipinaliwanag ni Jugo na sa lahat ng sandatang hawak ng Defense Force, ang Number 6 ang pinakamalakas at pinakanakamamatay. At sa puntong iyon, naging prangka si Jugo. Alam kong bilang parte ng Defense Force, hindi ko dapat ito sinasabi sa iyo, pero magiging totoo ako, sa tingin ko, dapat mong tanggihan ito. Habang tumatakbo si Reno, bulong niya sa sarili, narinig ko na pumayag si Senpai na lumaban kasama ang Defense Force bilang Kaiju Number 8, pero ano ang mangyayari sa kanyang pangarap? At kung ganoon, sino ang magliligtas sa kanya? Sa loob ng isang laboratorio, makikitang nakatayo si Reno sa gitna ng mga kagamitan. Kinausap siya ni Jugo at tinanong, ano ang desisyon mo? Kahit mga kamay lang ng Kaiju ang ipagamit sa iyo ngayon, hindi na niya natapos ang sasabihin. Matatag na sumagot si Reno, halatang puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, simulan na natin. At doon, inumpisahan ang activation ng Weapon Number 6. Agad na naramdaman ni Reno ang bigat ng tensyon. Kahit mga kamay lang ng Kaiju ang kanyang sinusubukan, pakiramdam niya'y hinihigop nito ang lahat ng kanyang lakas. Unti-unti siyang nagsimulang mag-hallucinate, nanlaki ang kanyang mga mata habang dumadaloy sa kanyang mga ugat ang mabagsik na enerhiya ng Kaiju. Sa loob ng kanyang hallucination, nasilayan niya ang tunay na anyo ng Kaiju Number 6, matutulis na ngipin, mga matang tila sa ahas, at presensyang nakakayanig ng buong katawan. At sa takot na may halong paghanga, napabulong siya, ito pala, ang laging nilalabanan ni Senpai.